Maing punto sa tanan kanang sa dili pa ko sa atong message ako ning siyang iuna sa participate kay usually ko atong time is almost 12 man sa atong ah, worship sa message. Ako na ni siyang iuna pagsulti nga padayon yun ang atong prayer. Ako tamang gidasig every Friday doon na tayo mga grupo, join mo, mga kaigsunan. Tungod kay atong siyang gibuhat, dili lang kay basta atong gibuhat. Mahimutang galamiton sa Dios in all areas, and for this purpose I believe na ipili ta sa Ginoo. So, kung sa'y purpose nga nung nahimutang Kristohanon, usa niya na mga kaigsunan is to intercede, to mediate between daghanang katawhan wala masayod sa truth ug ngadto sa Dios. So manang doon natay prayer every Friday. Dayon ako tamong gidasig nga time to time sangyaw gid mas pulong sa Ginoo. Sultihin ninyong mga kailan, sultihin ninyong mga silingan, inyong mga relatives nga Jesus is coming. Another purpose kay ana siya usa na si mga purpose ingon nga Christian ta nga atong isulti ang kinabuhi sa pagpangandam, especially sa pagbalik sa atong Ginoo. Ayaw mo kaulaw igsoon, no? Ayaw mo kaulaw ang isulti ang Jesus anytime balik, anytime doon ang judgment. Acts 17 verse 31. So isang yaw gid ninyo ako tamong gidasig. Salamat sa atong buhit nga Dios. Dayon sa dili pa gyud nagpasalamat ko sa atong buhit nga Ginoo. Usa sa atong mga project diri sa ministry na human, doon na tayo project sa CR, dayon sa Coral, dayon kining atong patubig, wala pa gyud, dapat ako paging budget. Dayon kining sa mga batan-on nga kining room nila for Bible study every Sunday, ang buwing pagin siya kinahanglan budget. Dayon ang ikalima nato is kanang atong kusina. So, ang CR nato na human, o salamat sa atong buhay nga Diyos, siya ang nag-provide ana, nagamit siya ng igsoon. Gani, akong i-declare ang blessing from the Lord, mudangan sa maong igsoon. O ako ni siyang i-testify akong experience, no? Last Monday, nakadawat ko sa budget para sa CR, medyo di siya kaabot pa sa kanang makumpleto ang atong CR. So, nasa akong mind, nakanto na lang yung mga pinakabrato akong paliton siguro aron makakuanta sa atong gamit sa CR. Dayon, kung sa'yo ibuhat sa Ginoong igsoon, ako sa'yo testify, di kurang atong message na wala nagpamili ko kanang sa Paul ba dito sa City Hardware, naitaw namingon sa ako nga, sir, nagailigan ka. So, ang akong mind, sa pagkali siyang manutana sa akong taga-iligan daw ko. Kung kaniya ato taga-iligan ko, pero karon sa Jinsan ako. Kaya taga-Jinsan naman ko. So, siya nga, yan kuan one of dayon di ay siya sa mga batan-on kanhi. Sa kanang kuan ba, ani nga ministry. Dayon, layo manggod. So, gi-introduce niya kaugalingon. Yung ani na siya, salamat sa Ginoo. Nahimo siyang kanang architect dahil nagkontrata siya. Nalipay ko sa Ginoo dayon nilakaw siya gibalikan ko niya, sige ni sa pastor kung sa imo nga bawol ng imong pandi ako na lang palit ako ibayad. So nalipay ko sa Ginoo ba kay ang amount nga anak ka cute nga kung saan ako nili sa pag-budget para sa akong CR nga mahuman. So nanay nagkuan nga iyang paliton tong bawol. Yan ang igsoon nga nag-offer nga dito, maka-discount, so nagbalhin ko dito. Kay nasa akong mind, katong palito nato nga bawol para sa kanang girl, katulang tag 2.7. So ay available. Na ay tag 3.7. So dito mo sa city, doon ay offer nga doon ay discount. Pag ato na sa city, wala may tag 3.7 dito, tag 5 kapin. So naka-discount ko gamay, pero dito sa bawol maura gyapon. So doon na lang i-purpose sa Ginoo na kanang bawol sa usa ka CR mahimong mahalon ditong baratohon. So di man kay siya siguro, pero para sa ako tungod kay atong kantidad ang atong amount kit siya
ang naglisod. So kayo ko nga salamat is Ginoo sa iyang provision kay kiyot gid ang atong kuan dunay paagi ang Ginoo nga makuan gid siya. So salamat sa atong buhi nga Dios. Yan ang milagro nga ako siyang giday, ako siyang gituboy din nga takna karon. Atong i-open atong mga Biblia mga igsoon in John chapter 1 verse 2. 1 Kapitulo 1, versikulo 12. So nakita ninyo. Dili sa ako sa New King James Version, yan ani pagsulti. Sa verse 11, He came to His own, and His own did not receive Him. But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God. No? Sa verse 11, miadto siya sa iyang mga katawhan, apan ang iyang mga katawhan, wala midawat kaniya. Kinsa man ni siya, ang Israel, ang mga Jewish people. So until now, gamay lang ay porsyento mga kaigsunan sa Jewish people ang mituo kang Christ Jesus. Most of them, mga taong religyoso. So, giri-check siya, wa siya dawata sa iyang mga iya. O sa verse 12, apan si bisan kinsa nga midawat kaniya, siya mihatag kanila sa katungod nga mahimo anak sa Dios. So, usa ni siya nga atong gigamit sa pag-evangelize. Nga kung makasulti ka sa pulong sa Ginoo, imong i-ask ang tao, andam ka bang mudawat kay Jesus Christ as your personal Savior. Mao gini siya ang pinaka-basis na atong gamiton sa evangelism. Kay useless gito imong pag-share without allowing the people nga ilang dawaton si Jesus as Lord and Savior. So, ang pinaka-ending gid sa pag-evangelize, sa pag-share sa pulong sa Ginoo, padawaton ang tao kang Jesus as their personal Savior. So, but as many as received Him, to them He gave the right to become children of God. So, James chapter 4, verse 8. Pila kanina kapamilyar sa mga verses. So, do not open your Bible. Pila ka na to, familiar kayo siyang mga verses. James 4, 8. Wala? No? Ingon dito sa James chapter 4, verse 8, draw near to God, and He will draw near to you. So, nada diri. Nada sa screen, no? Draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. No? Purify your hearts, you double-minded. Akong ibasa sa binisaya. No? Dool ka mo nga sa Dios, o siya mo dool diha kaninyo. Ilui ang inyong mga kamot, kamong mga makasala, o putli ang inyong mga kasing-kasing, kamong mga maduha-duhaon. No? Putli ang inyong mga kasing-kasing, kamong mga maduha-duhaon. No? Akong ibalik pagbasa. Dool kamo sa Dios, o mudool siya diha kaninyo. Ilui ang inyong mga kamot, kamong mga makasala, o pusila ang inyong kasing-kasing, kamong mga maduhat-duhaon. No? Ang atong mensahe, dining kautuon, karong igsoon, atong iayos ang atong relasyon sa Ginoo. No? Let us fix our relationship with God. Atong iayos ang atong relasyon sa atong buhi nga Ginoo. Mo na atong mensahe karon. No? Ay mong kalimot atong mensahe karon, i-fix nato ang atong relasyon sa atong Ginoo. No? John 1:12, kanila nga nagdawat kaniya as Lord and Savior, He gave the right to become children of God. Dili sa kanang James 4:8, dool kamo sa Dios. No? O siya modool niya kaninyo. Hilui ang inyong mga kamot, kamong mga makasala. No? Hilui inyong mga kamot. Ang kamot ay mo kanunay sinugdan sila. Hilui ang inyong mga kamot, kamong mga makasala, o putli ang inyong mga kasing-kasing, kamong mga maduha-duhaon.
Sa atong time karon mga igsoon, sige lang mo, grabe ang pag-announce sa Ginoo sa coming ni Jesus. Grabe ang announcement karon, grabe ang mensahe karon sa coming ni Jesus. No? Grabe ang announcement. Sa unsang paagi, pastor, i-announce sa Ginoo ang coming ni Jesus. I-announce sa Dios ang coming ni Jesus. Pero sa atong panghitabo karon, tanaw atong kalibutan karon. Gani, daghang mga alagad sa Ginoo mga igsoon, nagsulti sila nga ang atong life karon, ang atong world karon is more than sa world nila ni Noah kanon. Ang kadautan sa atong time karon, gilampasan pa nila ang kadautan sa adlaw ni Noah. Diin ipanisan sila sa Dios. Agree with me? No? Ang atong kadautan karon, gilampasan pa nila ang panahon ni Noah. Sa unsang paagi, grabe ang atong sitwasyon karon. So ang panghitabo karon mga kaigsuonan, nagtestify ni siya. Doon ay mensahe ang Dios. Nag-communicate ang Dios. Especially sa atong ingon nga mga katawhan nga i-prepare ang atong kaugalingon. Lain pag yun, mayon ka mga kaigsuonan nga sobra-sobra nga mensahe sa Dios about the coming of Jesus, kining war sa Israel. No? Ang kining gubat karon sa Israel. Ang Rusya na sila ipadala ng mga sundalo sa border sa Golan Heights. No? Usa na siya ka mga sign, anytime mubutyong ang trompeta for the rapture. Usa na siya ka mga sign. Usa ka ti mailahan, kung basahon nimo ang Matthew 24, kining ang Israel palibutan na unya sa mga kaaway nga nahitabo na siya karon. Pero iyon ang Ginoo, dili pa na siya ang end, but it is a beginning of sorrow. Sa di pa moabot ang World War III, nga gikadukan karon sa daghanang mga katawhan, kay anytime si Putin maliso ang iyang utok without a control from God, iyang panon ang iyang mga nuclear, and I believe nga sa di pa na siya mahitabo, doon ay rapture nga pagabuhaton ang atong buhi na Diyos. Doon ay pagkuha ang atong buhi na Diyos sa iyang tinuod nga mga katawhan. Manang ako tamong gidasig mga kaigsunan, i-prepare kayo nato ang atong mga kaugalingon. Ako tamong gidasig. Kung saan mo nato, atong iayos ang atong relasyon sa Ginoo. Kanang ayoso nimo ba? I-fix nato ang atong relasyon ngadto sa atong buhi nga Dios. Kay ingon ang Ginoo, wala ta niya buhata aron panisan. Pila ka nato nakabasa 1 Thessalonians chapter 5 verse 9 nga God did not appoint us to wrath but to obtain salvation. Pero kung di ta mag-prepare, wala tay buhaton. Atong i-ignore ang warning sa Ginoo kung sa'y mahitabo sa ato. No? Wala ta. Basahon mo ang Bible, ang hill, para ragid siya sa yawa. Pero kung i-ignore mo nato ang mga warning sa Ginoo, i-ignore nato ang mensahe sa Diyos, kung sa'y mahitabo sa ato. Muna sa'y problema karon sa daganang mga Kristohanon. Kaya ang sign, ang warning gikan sa Diyos, ang message gikan sa Diyos, ilang i-ignore. Muna sa'y problema sa daganang mga Kristohanon. Nga ako tamong gidasig, ingon nga alagad sa Ginoo, atong iayos ang atong relasyon. Kay, mayroon ko nato mga kaigsuonan, di man siguro ni siya judgmental, basig, no? Daghan man kurong mga Christian, mga so-called bright, mga Christian, mga bright pa daw sila. No? Feeling nila, mga matured na kayo sila spiritually, nga kung musulti ka ni kag-tinuod, ang justification, ang accusation, judgmental na kayo ka. Kung ang daghanong mga congregation, nga wa na sila nagwali o impierno. Wa na nagiwali. Wa na nagiwali kay wa na kayo. Hard kay siya ng word. Dili maayo na madunggan. Wa na nagiwali. Pero sugilan to mga kaigsuonan, ang Biblia naghisgot og impierno 167 times. Say na kang 167 times? Just to warn us about Him. Inaanak ang pag-mention, i-warn
ang pulong sa Ginoo. So, dili judgmental, sige lang tamo, no? Kinsay mo atong inferno kadto tong mga Kristo, no? Una, ug labaw sa tanan, kadtong mga tao ngay walay relisyon sa Dios. Una ha, dili ni siya kuan, pastor, judgmental lang kayo ka. Pero mangutana mo, kinsay mo atong inferno, una ug labaw sa tanan kining mga tao nga walay relisyon sa buhit nga Dios. Kailan mo walay relisyon? Ang tanang may tuo kanya, may lawat kanya, he give the right to become children of relisyon na siya. Di lang kay basta ta nakaila sa Dios, kinahanglan doon na tayo relisyon sa Dios. So, dili ni siya judgmental kung doon na may unang tao nga makaplagan nga to sa inferno, kadtong mga taong walay relisyon sa Ginoo. Kinsa man ni silang mga taong walay relisyon sa Ginoo, mga atheist. Kabalo mo atheist. Katong believe sila sa ilang kaugalingon ba? Believe sila sa ilang mga nabuhat. Di na sila believe sa Ginoo. Doon na bitaw ko'y nasiran kanhi na di man kumuto Ginoo. No? Diya sa may Malakas, nag-share ko diya, bay mo wali ko sa imong pulong sa Ginoo. Siya nga, di man kumuto Ginoo. Saon man ako madi ko sa muto Ginoo. Nya na naman ko nagwali. Namati ko sa Holy Spirit. Ginan ako sa bay, nakakita kag magic. Kaya di mo sa muto Ginoo. Bay, nakakita kag magic. Namati siya nako. Tingala ka bay no, nga ang bato imong itlog. Ang bakos imong bitin. No? Na mga latest magic karon kanang silang Grace Angel na mga wala na sila, mga lupad na sila. No? Ginan ko nga, nakakita kag magic no. Wala na siya nitingog. Kanang magic, iya lang na siyawa. Pero doon na pa'y mas gamanan anak na mao ang Diyos. Wala sa katingog. Ginan ako siya, kining akong giwali sa imo, tinuod ni siya, panisan ka sa Ginoo sa katapusan, nataw ko. Wala sa katingog. No? Kinsa ganit ang mga tug inferno kadtong mga walay relisyon sa Ginoo. Kinsa man mga tawana, mga atheist. Kinsa man mga tawana, mga taong reliyoso. Ay mga taong reliyoso, pakunuhay-kunuhay nang kay Ginoo. Pero nay relisyon sa atong buhit nga Dios. Nagsimba nga pala, basta kay simba. Kay mao'y naandan, mao'y namatan, mao'y isulti silang ginikanan, but without relisyon sa atong buhit nga Dios. No? Isa pa ding matog inferno, mga kaigsunan, nag-isgot ng itakihil karon. Kadto ni siyang mga Kristohanon nga pangit ug relisyon sa Ginoo. Sige nata mo. Kung ang atong mensahe karon, atong i-fix ang atong relisyon sa Ginoo. Kaya mo i-fix, ayuso na to. Ayuso sa igsoon. Inay mong tapat, ayuso sa igsoon imong relasyon sa Ginoo. Ayos i-fix na to ang atong relisyon. Ano bang mahimong smooth? Saan na itong pag-ayos sa atong relisyon? May smooth ang atong relisyon sa Ginoo. Hindi itong pangit. Kaya mo pangit na relisyon sa Ginoo, sa kinabuhi sa Christian. Nag-istot man takang relisyon sa Ginoo. Doon na maayo, doon na po'y pangit. Pangit mo na imong relasyon sa Ginoo. Anong pangit man, Brad? Pagana-gana ba? Simba na ganahan. Di mo ganahan, di mo simba. Ano say pangit nga relisyon? Nga usahay, muhayag. Usahay, gagit-git po. Say pangit nga relisyon. Sa pagit pastor, ano kinabuhi, mga blessing usahay di po blessing. Ano say pangit nga relisyon sa Ginoo? Kanang ganahan mo ampo po. Ganahan mo basa Bible, bumasa po. Kanong na yung ganahan, wala pangit kayong relisyon sa Ginoo. Ako tamang gidasig mga kaigsunan ko, i-fix ang inyong relasyon, basa gid mong Bible. No? Ako bitaw, madugayan ko tan-aw dito sa mga may conviction sa ako. Wala, dugay lagi kong uyok dire sa social media. How about my prayer? How about my reading the Word of God?
I-compare na ninyo. I-fix na ito itong relasyon. Ako, nagdasig sa inyo as pastor. I-fix na ito. Dili nang kinabuhi pa nga pangit. Pangit nga relasyon, usay Ginoo, usay kalibutan. Tingin lang mo mga kaigsunan, mga Kristohanon, nag-apil o mga sugal-sugal, mga bisyo-bisyo. Hindi sa judgmental. Unless you repent, di mo mga tuglangit. Di mo na ito pwedeng kuhanan ng Ginoo, kanabang binuangan ng Ginoo. Okay karon, Christian ko, kaya nagsimba ko. Pagka-Lunes, pagka-Martes, ko, nagbisyo ka. Ang silyo gyud sa mga tinuod ng mga Kristiyano, mga kaigsunan, living in holiness. No? Nakabasa mo si 2 Timothy chapter 2. Mao ni siya ang kapadayganan nga ikaw iya sa Ginoo, nga ikaw nagkinabuhi sa balaan, nga kinabuhi matarong balaan, nga kinabuhi asa mga badlongod dira wala. Kung among sugilan mga kaigsunan, halag 20 na takabok basta may tagrelasyon sa Ginoo. No? Unang atong mensahe karon, fix ang atong relasyon. Atong i-fix ang atong relasyon ngadto sa atong buhi nga Dios. Ayaw na nang usahay makabisyo pud, usahay di pud. Usahay makapugong, usahay di pud kapugong. Dautan kaya itong kalibutan ron. Ang US mga kaigsunan, grabe kadautan. Tanaan din ang mga social media, grabe kayo. Ang pagka-ungodly sa tao, grabe kadautan. Ang Pilipinas, inanak po. Kaya ato rato ha, na ako'y kuan nga kanang simbahan sa Manila. Sila dire. Simbahan, ang tapat, sinihan. Karon ang may sinihan. Kung magsimba, baliktad sa tikas, kuan, tanog sini. Yung anak ba ng kinabuhi nga balaan? Karon naman mga kaigsunan, kining mga palabas, wala sa sinihan. Asa na ron? Ha? Asa na ron mga kuan, palabas? Napay mga Netflix. Kuan na sa inyong mga balay, tuwa sa internetan. Di ganit mo kabalo, magdala sa inyong religion sa Ginoo. I don't know sa inyo. Iward na mo. Wala ko nang inagdo. Nagsulti ng itong tinungkod. Kaya mo na akong kuan as pastor. Mo na akong obligasyon sa inyo as pastor. Napasig sa palaputon, tabangan ko ninyo tudlok, pastor. Huwag ka nagtudlok sa ako. Huwag ka nagpadlong sa ako. Huwag man ko ninyo sultihin. Wala man ka nagwali sa amo, insakto. Wa man minimum di word. Dapat tamong okay. No? Ang tanang midawat kaniya dili to puto bara dito. John 1:12. Apan iayos nato ang atong relasyon ngadto sa atong buhi nga Dios. Dili katong medyo close. Kato bitaw atong relasyon sa Ginoo nga medyo close ta sa Ginoo, dapat close. Amen. No? Di lang kay medyo ta close sa atong buhi nga Dios, dapat close kita. Kay kana bitaw medyo close, ang life term na kay medyo layo-layo. No? Dapat close kita sa atong buhi nga Dios. Sa lain pagka-istorya ba, seryoso. Seryoso kayo ta. No? Ang tanan nga seryoso niyo, amen. Amen? Tinawad ba? No? Kining word na seryoso, di na ba kayo na makita sa Christian karon? Pero ang pinakaseryoso daw nga prayer, kung ang Christian na sa interno. Butaw ba mo? Ang pinakaseryoso nga mabuhat sa tao nga prayer, pag hinolsol, dito na daw sa impyerno. Butaw ba mo?
Agree with me? Sigon sa mga studying son, ang pinakaseryoso nga mapuhat sa tao nga prayer, kung tuwa na siya sa impyerno. Anong seryoso naman kayo? Sa nakang-init na kayo? Karon pampuon, apilan pagpanguyab. Yung biyong pangmata, di kay seryoso. Paursipon karon, no? Usahay na malingki pa una-una ato pagmol, di kay seryoso. Pero kung ang tao daw mo ato nag-impierno, seryoso na kay siya. Pero it's too late. Tao mo? Too late. Di, too late ka pa. Anang ulakin na ang tanan, kay ang impierno igsoon, a place of no God, no mercy, no forgiveness. No? No time na ikaw pamation pa sa atong buhay. Seryoso na unta. No? Tanaw ni mga experience bitaw. Ginatanaw mo na itong mga experience nga ginalas Ginoo sa impierno. Ay, seryoso kay mga tao dito. Seryoso kay sila, pero late na. So, usaon nga maayo ang atong relasyon ngadto sa Dios, so we must be serious. Serious in prayer, serious in reading the Word of God. Kinahanglan disiplinahon na ako kung pagiliyon aron mas smooth ang atong relasyon ngadto sa atong buhay. Tao ta mong gidasig. No? Atong baliktaron. So nato pagbaliktad. Si Amen. Namati pa ba mo nato? Gigutom na ba mo? Lang. Ato nang baliktaron karon. So nato pagbaliktad, pastor. Na kung seryoso man ta sa palabuton, mas seryoso ta karon. No? Aron di ta matug impierno. Seryoso na to. Kining pag-alagad sa Ginoo seryoso. Biyahe ng bisyo, biyahe ng sala. Seryoso ha. Seryoso ha pag-ampo, seryoso ha pagbasa ng pulong sa Ginoo. Sa atong time karon, modern time na to karon, ang mga Christian di aka kitag Bible. Kung sa ipangdala sa Christian. Cellphone. Pagiro kayo ng uban, kay mga iPhone. No? Magdag Bible, maulaw. Seryoso ka? Are you serious? No? Kung ang cellphone daw is Bible, daga na kayo na Christian. Pero ang Christian, ipalayo sa Diyos, pinagi sa cellphone. No? Mga kaigsuunan, isang kasa kong adapin, naging ko yung Bible. O pinakabagi, aron mo, daugtan niya, kinabot, seryoso ta. No, nako'y bag, gagamay, nako'y Bible dito. At kong mall, mapasa ko Bible. Kaya ang tao karon ka makalingkod, tiks-tiks na yun. Facebook, sa katong mga kuwan. Ihira na kayo ang tao na nagdag Bible. Are you serious? Seryoso pa ba ta? Kumusta ang atong relasyon? Adto sa atong Diyos. So ako tamong gidasig na atong baliktaron na ganit karon. Kung saan nato pagbaliktad, dili kay seryoso na ta kay napili na ta sa rapture. Tanaw kita ng salita sa rapture. Kanang mga palabas sa rapture. Tuas na sila sa simbahan. I-rapture na ang uban na bilin. Seryoso na kay sila, Lord. Forgive me, Lord. No? Di, seryoso na to. Sa di pa ta mabilin. Ako tamong gidasig. Ako, tarungan ang atong relasyon. Ako tamong gidasig, mga bata, mga no? Gidasig na ko atong sana. Ako yung seryoso. No? Baliktaron na. Sige, inahin mong tapad. Brad, sis, baliktaron na ako. Seryoso na karon. Sige. Inahin mong tapad. Sige. Sige, inahin mong tapad. Brad, sis, baliktaron na ako. Seryoso na karon. Sige. Hindi kayo ka seryoso. Kano sa ata mag-serious? Karon nang mabilinta? No? Nanay minsahe ang Ginoo. Grabe nagminsahe. Grabe. No? Din yung mga kaisunan. Usa, man ko pray ha. Man ako pray. Dahil ako tulog, Lord, prepare me for the rapture.
Sa akin na akong prayer karon kay anytime gyud. Seryoso ta, no? Ayaw, pag seryoso ikson, mana ang rapture. Anong salil, kanang bitaw mga siyo karon about rapture. Pag rapture na ana, ilakilat na sila. No? Nagigindikit ng uban, kinabilin sila, Lord, Lord, ngano man Lord. Mamutana po Ginoo, ngano man anak. No? Kaya di ka seryoso anak. So, balik taro na ito ha. Ay mong kalimot. Kinahanglang seryoso to karon. Balag man sa rapture, di na ka seryoso. Kaya gusto kayo na, umanas pagbalik sa Ginoo, sa pa ka magseryoso. Gusto na kayo na. No? Kaya ang Biblia, no? Seek the Lord while He may be found. No? Kondisyon ba na siya? Pangitaon mo siya, samtang makaplagan mo siya, karon. Kay, no, mga kaigsuunan, wala gid ko nagkuhan sa inyo. Una, ay mo kalimot sa balik karon. Seryoso karon. Ha? Atong himong ismot ang atong relisyon sa atong buhit nga Ginoo. Dayon, ako tamong gidasig once again kay alarming man siya sa ako as pastor good. Ano bang seryoso ta? Imo na to atong relisyon sa Ginoo nga smooth. Kining faithfulness sa tithe and offering. Ipasagdahan taman mo ani, taman mo pa na ani, i-remind ani. Pila ka mga kuan, ipasagdahan ta mo. Kining sa tithe and offering. Wala gyud. Murag okay na lang pud sa uban nga unfaithful sila. Okay na lang pud sa uban nga makatag panalagsa. No? Ako tamong gidasig kay seryoso na ang Ginoo mga igsoon. Kay suwilan ta mo diri sa fellowship ani ha. Alarming mo na siya sa ako as pastor. Kay 21 dire ka mga igsoon husband and wife. 21 ha, 21 sa atong fellowship karon husband and wife, pana asawa. 21 ka buok. Pilay matinud-anon, unom. Nay matinud-anon diri nga mga igsoon husband and wife, unom lang ka buok. Nay kapito nga muhatag usay say dili, say no. Asa naman ang 14? Asa naman ang 14? Kaya ako katagin mong sanang naya ko mga natagaan din number ang matinud-anon dire number 5, na number 9, na 22. Katong uban ng tagaan akong number na number 10, salamat sa Ginoo. Ang uban akong tagaan number wa na gyud. Nairis na gid lang number. Asa man ang atong pagkaseryoso? Asa man atong pagkamatinud-anon? Ako lang tamang kuan kay sige man kung ampo nga maandam tas pagbalik sa Ginoo kamo mismo basig kulangan ko warning. No? Nakaabot biya sa akong mind nga magparehan na lang kami ang as tradisyon no? Nga naya akong ipabitbit og sibot dako kayo gawas masukanon kay tagway duulon ka aron mohatag ka sa inyong kayo. Di magpipod pwede. Okay, inaanak pagkakuan. Ang tamot matinud-anon, pero kontradik mo kasi kung pulong Lord. Ako lang sa i-remind. Kasi ka 21, ang uno matinud-anon, ang isa on-off, 7, asa ang 14. Ako tamot reward. Dayon, naatay mga single diri, kanang mga bana asawa, papanangasin, 14 sila kabuok. Si Chiri, si Pamela, si Mercy, Ate Julie, sa pagidri, Aileen, si Rose, sa pagito. Basta 14 nila kabuok. Si Bergie, sa pagito. Nalimot ko. No, si Kukoy, si Marites, si Perlita, sa pagito. Basta kay 14 na sila kabuok. Pila kabuok matinud-anon? 3. Dino asa mang ilibin. Sister Estela, tinud-anon ko siya pero karon nakasakit ko siya sa kasimba. Malipay pa tong igsuna nga makadawat siya og blessing, malipayon siya mohatag sa iyang 100. Wala ko nagkuan sa inyong kadako sa inyong tithe nga kay igsuna, wa ko nag-after anak. Wa ko nag-after sa inyong kwarta. Ang akong gi-after nga ma-prepare mo sa pagbalik sa Ginoo. Ang ako ni anak.
Kay pwede ko muwalig tithe ang offering pakadmon to sa Ginoo. Inaalak ko ang Ginoo sa amo, matinud-anon. Pero kinsa man ko'y mo-warn sa inyo, alang-alang laing pastor. Alang-alang ang pastor sa kinsa ni sa Miracle. Mga ni diri pastor kanang imong binantayan unfaithful. Ako yun. No? So kung 14 ka mo katong mga kuan, asa mong si kay sugilan ta mong igsoon, di gina i-reconcile ko nang matinud-anon nga sulod sa kalipay si mong agalon. Ni unfaithful ka sa tayo, sana nimo pag-reconcile. Sige, kamo ko no. I-kuan ko na, i-reconcile ko ng award. Matinud-anon nga sulod sa kalipay sa imong agalon. Nya, unfaithful. God is blind. Ginoo, murag buta naman siguro atong Ginoo anak. No. Isod guys, so ako tagid mong gidasig, no? Kuan ni siya sa atong religion. No? Kakuan ni siya sa atong religion si Ginoo. Daghan kitang mga estudyante diri. Ako lang sugilan ha. Napay panahon to change. Doon napay panahon to about face sa mga estudyante. Sa panahon ni Blaise kaniadto sa ilang mga estudyante, si Blaise usa ka matinud-anon, dagang mga estudyante kani, si Blaise ang matinud-anon. Eskwela na sa Gidisyo, nag 100 ang adlaw allowance, ang 100 diya ginagihatag. Wala ko nag kang Blaise. Pero usa siya ka faithful kani sa mga estudyante sa nag-eskwela pa siya. Karon nagagayat ang estudyante, no? Ako tong gidasig nga sa inyong allowance tagaan ninyo ang Ginoo, pila ra man na. Wala kay akong si Pastor Ogie, kuan pagid ang akong allowance. Ang atong faithfulness kay mag-faithful ta sa gagmayng bahin. Kay kano sa ta may mong faithful? No, di ka may mong faithful sa dagko, kung di ka may mong faithful sa gagmay. So, karon wala mong exempted sa role sa Ginoo. Abi niyo mga kaigsunan, kanang Malakay chapter 3, dako kay nagbahin sa atong life. POB blessing, no? Bring all the tithes into the storehouse, and I will rebuke the devourer for your sake. Ang word rebuke. No? Una na sa provision. Kung magmatinud-anon ka sa ikanapulo, iyang badlongon ang devourer. Ikado ang buhat sa Ginoo. Akong ablihan ng langit, ako tamong bubuan sa panalangin. Nawa na mo'y angay kasudlan. Dapit nga makasudlan. Grabe ang blessing sa Ginoo. No? Ayaw mo pamatil sa yawa nga, lisod kayo ka, nasabtan ka sa Ginoo. Sayang, dako kayo di mong type pa. Sinangkaan ng 10,000, kaya na kaya 100,000. Ay gito pamatil sa yawa. Ako tamong ginasig kay, kung pasagdan na nga po sila, o ako'y buhaton karon, kumusta ang among preparation? No? Sa sunod, magpahimo ko tithe box, diyan na ako ibutang sa may puntahan. Aron kada agi ninyo makondiksyonan siguro mo. Ang tithe box ba amurag baril kada ko. Amen. Sugot mo. Kay pag agi nimo oy. I must be faithful to the Lord. I must give my 10 part of my income. Magpahimo ko kay hindi magawa itong tithe box nagtago-tago diri. Mag-hide and seek. Ako tamang gi-remind, kay kuan gina siya sa atong religion sa Ginoo. Kana bang part gina siya sa atong religion sa Ginoo. So, remember mga kaigsunan, ang Ginoo agad nagkulang na rin nato. Katong itagaan akong number, padayon nun ihatag to. Katong maghatag og tithe, isulat inyong name kay naman ko ilista karon. Na ko ilista sa katong nagsulat sa ilang kuan. Katong gitagaan akong number, isulat to inyong number padayon. Number 10, number 22, 99, no? Kana lang upat tong panan amo hatag. Number 5, number 9, number 10, number 22 katong upat na gyud.
Iris ng ilang number. Dahil katong mga bago, gusto mong number for the word of bang mas confidential or secret. Pwede mo mga number na ko. Pero katong mga kagutay, isulat ang inyong name kay na ako listing sa balay. So, inaanak lang. Ako tamang gidasi. Wala ko nagkuhan sa inyo si pastor. Wala ko nagkuhan sa inyong kwarta. Wala ko nag-after. Anak, ang i-after na ko, ang inyong relasyon, ang inyong kinabuhi sa mata niya sa Ginoo sa iyang pagbalik. So ako tamang gilasig katong kay namo ko maghatag tithes ko dila why name sa ako na ko ni ilista Ginoo kinsa man ni say lista ko mabintot-bintot ko akang kuan siguro ni akang kuan ni isulat ang inyong name maghatag ako tamang gilasig kamong mga estudyante no? Kay dagan-dagan kang estudyante na to parang wa gyud nakatag bisag 5 pesos lang sa ilang kuan no? So, ako ng tamang gidasig kay wala exilted ang obedient nato si Ginoo. Mas i-bless ka sa atong buhi nga Dios. So, sa atong mensahe karon, fix your relationship with God or fix your relation with God. Atong iayos ang atong relasyon sa Ginoo. Salamat sa atong buhi nga Dios. Ang tanan nagalipay mo amen. No? So, salamat sa atong buhi nga. Ato ta sa pagpanindog. Hallowed be thy name. Sa pulong encouragement among nadawatan karon pero sa among minsay. Salamat nga atong tanan ug akong mga pag-ampo alang sa mga kaigsunan nga among life mapigit sa imong word, ang among life mahimong kayong nindot diha man sa imong tatanaw niadtong mga kaigsunan din dunay makahuyangon imo silang ikunon aron dili na sila makaambit sa kalibutan ikinabuhi ang mga mata ang matarong kinabuhi din hindi kayutan mga kaigsunan din imong unfaithful sa pagbasa sa imong pulong, sa obedience, sa tithe, ano tiring, himo silang faithful, kaya kinahanglan ang ilang faithfulness sa pagbalik ni Kristo Jesus. Salamat kayo o tibok simana atong prayer sa mga kaigsunan nga sapnayon nimo sila sa inyong gamhanang mga kamot. Ayaw ialaw na dunay kadahot nga mabuhat ng yawa against them, apan ang imong protection daya gayud kanamo o kanunay ming prepared sa pagbalik ni Ginoong Jesus. Salamat kayo o magauli mi after sa among meals ang imong padayon ng pagpamuhat among madawatan ang kalinaw sa Holy Spirit mo ay magalukob sa among kasing-kasing. Tanang pagpasdungog, pasalamat kanimo mong gibalik in Jesus' name. Amen. Nakoy po, Sister Tia. Ayaw mong panglakaw, kay daghan kayo, katong mga taga-diri, maulaw daw sila, ang mukhaon kay taga-diri. No, diri ta mangaon. Nakoy, nami dagang rice diri,
giandam gini siya katong walay rice, katong mga walay rice, pwede mo mangayon sa amo. No, salamat sa Dios. Ginoong Dios, salamat sa foods din among ipartake karon. Ikaw among gilang among source niini nga angay ka namong pasdugan ang akong mga pagampo nitong mga kaigsunan nag-andam ini. In return, i-bless nimo sila sa daghanan kayo. Dili makulangan apan pinilo ang pagpanalangin ikan kanimo mubalik sa ilang paludlanan. In Jesus name, Amen.